usapang alien muna ho tayo mga bossing. At naniniwala po mga kababayan, ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump na merong mga alien, mga kababayan. Pakinggan nyo ho ang balitang ito. Iniutos ni US President Donald Trump ang paglalabas ng mga dokumento ng gobyerno tungkol sa mga alien o yung mga unidentified flying objects o UFO. Mga bossing, magkatapatan tayo. Sino dito ang naniniwala sa mga alien? No? Sino dito ang naniniwala merong mga unidentified flying objects o yung mga UFO? Kung ako tatanungin niyo mga boss, naniniwala ako diyan. Mhm. Ano? No? Grabe si Mark, daming tattoo, daming kung ano-ano sa katawan. Mukhang astigin tapos naniniwala sa alien? Oh, hindi, bakit naman ho hindi, mga kababayan? Biruin niyo naman ho, mga bossing, no? Yung planeta natin, tuldok lang po sa universe, mga boss. Napakaliit, katiting lang po ang planeta natin sa universe, mga kababayan. O, 'di ba nga merong mga nadidiskubre at merong mga nasasabi na merong mga exoplanet or merong mga planeta na doble ang laki, kagaya ng doble ang laki sa mundo, pero parehas na nasa habitable zone. Alam niyo po yung habitable zone, hindi gano'ng kainitan, hindi gano'ng kalamigan, kagaya po ng Earth, mga kababayan. Sakto lang ang temperatura at merong mga pangangailangan, no? Merong mga um, tubig, yung mga pangangailangan ng mga tao. Kaya ho ako, mga bossing chipamo sir, although hindi ho ako nakakakita pa, pero naniniwala ako hindi lang tayo nag-iisa sa universe, mga bossing. Sabi ni Jorge Drolin, ay oo, naniniwala ako. Nagkakatawang tao ang mga DDS. Sabi ni Jorge Drolin. O eto, tuloy natin yung balita. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na ipapalabas siya sa Pentagon at iba pang ahensya ang mga impormasyon dahil isa na raw itong importanteng usapin. Bago yan, inakusahan. Yan din ho, naniniwala ako na meron silang talagang ganyan. Meron pong mga lumalabas, mga bossing, na mga issue about sa mga Area 51. Baka nakikita o napapanood nyo po yan sa mga social media. No? Merong mga sinasabi na ito daw po ay taguan ng mga UFO, ito daw po ay taguan ng mga alien, etc. Mga bossing, sasabihin ko sa inyo, hindi pa ho ako nakakakita kahit isa. Wala akong experience kahit isa, pero naniniwala ako, no, na meron talaga. No, sasabihin nitong mga 'to, "Sira ulo pala 'tong vlogger na 'to, si Mark Ramos, naniniwala sa alien." Hindi ho. 'Di ba, tingnan niyo naman po ang ating planeta, gatuldok lang ho talaga, mga kababayan, sa universe. Maano ba naman magulat tayo, meron talagang mga planeta diyan na kagaya ng planeta natin na Earth na puwedeng magkaroon ng buhay. 'Di ba? Merong UFO nakasakay diyan, yung may peluka. Grabe talaga kayo. Sino na naman 'yan? Si Meral Coleta. Oh, Ni Trump si dating US President Barack Obama na naglabas daw ng classified information tungkol sa mga alien sa isang interview. Kasunod yan, napayag nga ni Obama sa isang podcast na naniniwala siyang meron nga mga alien. Wala pang sagot si Obama sa alegasyon ni Trump. nagtuturoan pala at tinuro pala ni Donald Trump si Barack Obama, mga bossing. Yung yung binastos ng dating Pangulong Duterte. Oh. The aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Mga kapatid, Julius Babaw po para sa Sabi ni Danilo Espejo, tumingin ka lang, Boss Mark, kay Marcoleta. Bakit makikita natin kay Marcoleta? Grabe kayo kay Marcoleta, ha? Akala ko tumingin ka lang doon sa tangkatikwas yung nguso, eh. Hindi, speaking of ganyan, grabe kayo, no? Wag niyong ikumpara naman yung mga nando'n sa mga DDS. Mga mukhang alien lang ho, pero hindi mga alien 'yan, mga bossing, ano? Pero eto na ho, mga kababayan, since sila naman po yung mga napag-uusapan natin, mga kababayan, rumekta na po tayo. Pakinggan muna natin si Jam Magno, mga bossing. Ano po? Ano ba si Jam Magno? O eto.
very reason her father is in the ICC. Let me explain. Last Kumbaga ang sinasabi dito, kaya daw nasa ICC yung tatay ni Sara Duterte, dahil sa kanila din, ang mga anak, o kay Sara Duterte. O pakinggan ho You all assume I'm mad at Sara Duterte. I'm not. But I do resent her because she is the very reason her father is in the ICC. Oh. Bakit at paano nasabi ni Jam Magno na ang dahilan kung bakit nasa loob ng ICC o kung bakit nasa ICC si dating Pangulong Duterte ay si Sara Duterte? Bakit kaya? Let me explain. Lest we forget that after PRRD, the mayor of Davao City is Sara Duterte. She's actually part of the problem that put him in the ICC. We can't deny that involvement. She truly is part of that problem. If anything, she is the reason why he's still there to this day. She is partly the reason why, or not really partly, but hugely responsible for why he's there and not here with us. And that's what Bakit niya? Bakit? I do not want to support. I do not want to support a wannabe like Sara Duterte. I don't want her to make Ito po si Jam Magno, talagang yung suporta ho nito kay PRRD talaga, mga kababayan, di matatawaran no? Wala pa kami. Ito, mga talagang umaariba na ho itong mga ito. Sila Tipi, di ba? us all believe that if she is going to be president, we're gonna enjoy the golden years of having another Rodrigo Duterte. Because she's never going to be that. Let me remind all of you that Sara Duterte caused PRRD's demise in the ICC. Why? She didn't behave. She insulted the very people that was supposed to help her. Sino ba namang tanga na tutulong pa kung iniinsulto mo sila? Diba? Oo, naalala ko nga. No, tama, naalala ko ho, mga kababayan. Pero, hindi, tsaka sila yung mga nangunguna dyan Di ba? Sila yung mga nangunguna na insultuhin yung mga Marcos. Insultuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Gawan ng mga kung ano-ano bintang kay Pangulong Bongbong Marcos at doon sa asawa. Sino? Bakit kung alam naman talaga tutulungan yan? Di ba? Eto mga binabanatan nyo, sinisiraan nyo kami, tapos gusto nyo, help, 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 tulong, tulong, tulong. Let me remind you that kaya ka nga tumakbo as Vice President, kahit ginusto namin na maging presidente ka, kasi ayaw mong i-inherit ang legacy ng tatay mo. Tapos ngayon, gagamit-gamitin mo. Gagamit-gamitin mo para sa sympathy vote.